magpapatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Salamat po sa hapon ito. Ang mga salita mo nga po ay hindi po nababaliwala. Salamat sa hapon ito. Ito po ay aming patuloy na pinapupurihan at pinasasalamatan. Ano po ni Jesus. Amen. So, sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, kung meron kayong Biblia, buksan ninyo sa 2 Corinthians chapter 2. At ang ating pong text sa 2 Corinthians chapter 2, na nakalagay po doon, 2 Corinthians chapter 2, verse 14. So, verse 14, ito pong nakalagay, sabi po, "Dapat salamat sa Diyos na laging pinagtatagumpay tayo kay Kristo at sa pamagitan natin pinahayag ng samyo ng pagkakilala sa Kanya sa bawat tao." So, dito pinakikita na tayo ginagawang mga mananagumpay ng Panginoon. At ang pagtatagumpay ay hindi lamang po isang linggo, isang buwan, tapos sa bawat parada ay binigyan tayo ng tagumpay ng Panginoon. And last Sunday, pinag-aralan na natin, dapat ang mga mananampalataya ay victorious. Tama po ba? Mananagumpay saan? Sa buhay Kristiyano, sa bawat area ng ating buhay. Bilang estudyante, mananagumpay ka. Bilang isang anak, mananagumpay ka. Bilang isang magulang, mananagumpay ka. Sa bawat area ng ating buhay ay makita at masumpungan ang pagtatagumpay. Pero paano magiging mananagumpay? Una, sabi sa letter B, tayo po ay maging vigilant, maging mapagbantay. At talaga naman sa mga pagkakataon ito na nais ng Diyos, maging mapagbantay ang bawat isa sa ating buhay spiritual. Number 2, tayo po ay mga immovable. Hindi ko sinasabing may mga pagkakataon parang umaayaw na tayo, nanghihina tayo, pero part pa rin na mahalaga, hindi tayo gumigiba. Hindi tayo basta-basta matitinag. 1 Corinthians 15:58, sabi ni Pablo doon, na do not be unmovable because your labor in the Lord is not in vain. Mga ginagawa natin sa Panginoon, hindi nababaliwala. And then, siyempre, para tayo po ay maging mananagumpay, come to God in prayer daily. That's letter C. And then letter T, siyempre, mahalaga pa rin tayo, trust God, hindi lang 50%, hindi lang 99%, but God wants is completely, 100%. Trust God completely. Sumunod. Obedience. Sabi ng 1 Samuel 15:22, obedience is better than sacrifice. And then, sa pag-aaral natin, sa pagtutuloy natin ngayon, tignan po natin ang sinasabi po ng 2 Timothy chapter 3. Natin ng 2 Timothy chapter 3, verse 16. Ito nakalagay sa verse 16. "Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasiya ng Diyos at may mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, at sa ikapututo ng nasa katulad. All doctrine is inspired by God." Number 5, number 6, nasabi dito ni Pablo na napakahalaga, all scripture is inspired by God. Ang sulatan ay may kapakinabangan. So number 6, yung sa victorious, yung letter A, para maging mga mananagumpay tayo, we need to be rooted in God's Word. Maging malalim, maugat tayo sa salita ng Diyos. Kaya matama mo ba? Sapagkat lagi nating final authority ay ano? Ang salita ng Diyos. Lagi po nung sinabi ng salita ng Diyos, yun ang palagi nating pagbabasihan, yun ang ating final authority. Amen po ba? Kasi ang gobyerno sasabihin, pwedeng ganito, pwedeng ganon, pero yun ba ayon sa salita ng Diyos? At lahat po naman ng any religion gumagamit ng Biblia. Ang tanong, yung ba'y talagang katuruan ng Panginoong Diyos? Mga false doctrine, mga cult, ang ginagamit nila ay Biblia. Pinukot nila Biblia. Kaya ako naniniwala ako, kahit si Ernie Baron ay nakabasa ng Biblia, sapagkat sa one time, tinanong siya sa TV, asan daw at anong pangalan ng unang bangko. Pagsagot niya, kung nagbasa ka ng Biblia, kung sabihin ng Panginoon, bakit tinapon mo yung gift, yung coins? Bakit daw binaon mo lang sa lupa?
Bakit hindi mo nilagay sa bangko at tumubo? Sabi ni Evan Baron, yun yung bangko. Unang nabanggit ang salitang bangko sa Biblia, pero hindi niya alam kung ano yung pangalan. Pero nasa Biblia. Pero gusto makita natin, sa panahon ngayon, kailangan rooted in God's Word. Kasi sa panahon natin talaga ngayon, maraming katuruan ang lumalabas na nakalulungkot, na minsan akala mo totoo, kasi nga sabihin nila, kinuha sa salita ng Diyos, pero hindi naman. Ang pinaka-greatest ng turo ngayon, lalo na sa ibang bansa, ang Holy Spirit, babae. Sapagkat yung role ng Holy Spirit ay parang babae. Pero ang sabi ng walang Biblia, when He comes, ay hindi sabihin when she, He will guide you, He will direct you. At nakalulungkot, may mga naniniwala. At ang mga bigyan nyo ng hangin si Lola. At ang mga nakalulungkot pa ngayon ay even kahit mga Kristiyano naliligaw. Bakit? Kasi nga, may nag-quote ng ganito sa Bible, pinaniwalaan nila. Kaya napakahalaga, mga Kristiyano ay rooted in God's Word para mananagumpay tayo. Sapagkat ang kaaway, hindi naman gagamit yan ng ibang salita. Gagamitin yan, mismong salita ng Diyos. Alala nyo sa Matthew chapter 4, nung tinep ang Panginoon, anong sinabi? Kung talagang ikaw ang anak ng Diyos, di ba nasusulat? Tumalong ka, sasaluhin ka ng mga anghel. Diba? Nandun sa Psalm 91. Even ang Diablo, alam niya ang salita ng Diyos. Kaya makita natin, dapat tayo mga Kristiyano, mas maugat tayo, mas rooted tayo sa salita ng Diyos. Hindi basta may sinabi, maniniwala tayo kagad. Diba? At aralin talaga natin ang salita ng Diyos. Sapagkat ito yung ating sandata. Amen? The number 7, Psalm 63. Natin ang Psalm 63. Psalm 63. Natin. Verse 1 hanggang 3. Ang sabi ng verse 1, O Diyos, Ikaw ay Diyos ko. Hahanapin kita maagang-maagat, kinauuhawan ka ng aking kaluluwa. Pinananabitan ka ng aking laman sa isang tuyok, uhaw na lupa na walang tubig. Sa gayoy, tumingin ako sa iyo sa santuario upang tanawin ang iyong kapangyarihan. Ang sabi, ang iyong kaluwalhatian, sapagkat ang iyong kagandang loob ay mainam kaysa buhay, puritan ng aking buhay. So, ibig sabihin, dito makita natin, si David, paggising sa umaga, sino kong hinahanap? Si Lord. At kumpara siya ng tuyong lupa na uhaw sa tubig. Number 7, kung gusto natin maging victorious tayo mga mananagumpay, kasama doon yung tinatawag na intimate relationship with God. Dapat yung ating relasyon sa Diyos patuloy na lumalago. Amen po ba? Nagiging intimate. Parang best friend mo yan eh. Sa kaibigan mo, tinginan nyo pa lang, nagkakaintindihan na kayo. May mga senyasan kayo, may mga tinginan kayo na nagkakaintindihan na kayo. Parehas kayong tumawa, bakit? Nagkaintindihan kayo. Diba? Ibig sabihin, doon pa lang sa mga tinginan ninyo, nagkakaintindihan na kayo. Sa mga ngitian ninyo, nagkakaintindihan na kayo. Bakit? Kasi establish yung relationship. Ganon din sa Panginoon. Dapat ang Kristiyano nagkakaroon ng intimate relationship with God. Mas lalo tayong nagiging malapit sa Diyos. Mas nagiging intimate yung relasyon natin sa Panginoon. Amen po ba? So minsan, mas intimate ka pa kay Samson. Minsan, mas intimate ka pa kay Coco. Minsan, mas intimate ka pa kay Isabela, kaysa kay Lord. Alam mo nga kung anong oras eh. Alam mo nga kung anong nangyayari. Diba? Nakapikit ka pa, pero alam mo yung eksena eh. Bakit? Mas parang intimate ka dun eh. Pero napakalaga, mas maging malalim at mas maging malapit ng relasyon natin sa Diyos. Sapagkat the more na nakikilala mo ang Panginoon, sino nagiging kamukha natin? Si Lord. Amen? Number 8, 1 Corinthians 15:57. Natin. 1 Corinthians 15:57. Sabi ng 1 Corinthians. Natin. Ano naman 1 Corinthians? Chapter 15:57. Sabi sa 57.
Salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. But thanks be to God who give us the victory. Letter O, to be victorious, we need to be an overcomer. Tama po ba? Hindi sa lahat ng oras ay kaya natin yung isang bagay, pero kailangan mo mapagtagumpay. Kahit bilang estudyante, alam ko hindi lahat ng subject kaya natin eh. Maaaring magaling ka sa English, magaling ka sa math, pero may isang subject na talaga namang mahina ka. At alam natin, isa nakalulungkot pa, Pilipino pa. Pero sa English, nakakakuha ka ng 85, 90, sa math, 95, pero minsan nakakalungkot pagdating sa Filipino subject, o kaya minsan 80, ano yung panglipunan, doon tayo mahina. Pero hindi natin sasabihin, hindi ko kaya yan. You need to be an overcomer. Amen? Kailangan mapagtagumpayan po natin. Sabi nga, kung saan ka mas nahihirapan, pagpuunan mo pa ng pansin. Bigyan mo ng oras. Amen po ba? Bawat isa sa atin, kailangan natin mayroong i-overcome, hindi ng pag-aaral. Alam ko, hindi magtingin sa atin, sa bawat isa, kilala natin ang bawat isa. May mga ugali tayo, may mga karakter tayo, na minsan, konting kibot, parang madali tayong napipikon, madali tayong naiinis. Yung mga bagay na yun, yung karakter natin, kailangan nating ma-overcome. Tama po ba? Minsan, meron tayong mga bagay na kinatatakutan. Kailangan mo mapagtagumpay. Amen? Ang mga mananagumpay, overcomer. Amen po ba? Ano man yung parang bagay na nahihirapan ka, mapagtatagumpayan natin. Amen po ba? At doon tayo nagiging mga mananagumpay. Amen? And then, sa victorious, tignan natin yung Deuteronomy chapter 6. Deuteronomy chapter 6, verse 10. Sabi sa verse 10, at mangyari pagkat piyasok ang Panginoon mong Diyos sa lupain na kanyang sinumpa sa iyong mga magulang kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, upang ibigay sa iyo ng may malaki at mabuting bayan na hindi mo iinayo. Ito yung time na kinakausap ng Diyos si Moises. Pero sabi niya nga, pag nandun ka na, inilagay ka na ng Panginoong doon, ng Panginoong Diyos, doon sa lugar na yun, sabi ng Panginoong doon siyang kalilimutan. Minsan, sa mga tagumpay, sa mga pagpapala, sa magagandang bagay, na natatamo natin, minsan, nahanapin ang ating puso sa Panginoon. Kasi sila, tandaan natin, nung Israelita, nahihirapan, mga pagsubok, pero nandun na sila sa lupang pangako, ang ganda, tinamasa na nila yung magandang bagay, panandali lang, nawala si Moises, pagbalik ni Moises, meron na silang sinasambang ibang Diyos. Ang mananagumpay na Kristiyano, merong tinatawag na undivided heart. Hindi hati ang kanyang puso. Amen po ba? Gusto maglingkod o hindi? Kaya kanina, mag-jobig sabi ko kanina. Ang Diyos ayaw ng kape na malamig o mainit. Kung maligam-gam ka, ang gusto ng Diyos, ano raw? Kung mainit ka, mainit ka. In the book of Revelation. Kung mainit ka, magpakainit ka. Kung malamig ka, magpakalamig ka. Sapagkat ayaw ng Diyos ng maligam-gam, susuka ka ng Panginoon. No. Ganon din sa Panginoon. Kung gusto mo maglingkod, maglingkod ka na. Kung ayaw mo, sabihin mo na. Ayaw ng Diyos ng undivided heart. Kung gusto mo ngayon bukas, ayaw mo na naman. Ngayon, ayaw mo bukas, gusto mo na naman. Ayaw ng Diyos ng hati ang puso. Bakit? Kasi hindi mo malaman kung yung gusto. Diba? Ang gusto niya, hindi na di-divide yung heart natin. Ano po ba? Ang gusto niya, ang puso mo, kanino nakatuon. Hello? Kanino nakatuon ang puso natin? Okay, good. Nga lang, minsan, nakalulungkot mang sabihin, ang daming umaagaw. Tama po ba? Kaya nga sabi natin, ang salitang puso, Panginoon unahin sa lahat ng oras. Yun ang puso. Panginoon unahin sa lahat ng oras. Pero minsan, yung puso na yan, instead na yung letter P, Panginoon, anong nauna? Ay, siyempre, hindi naman na tayo iba. Pag tumibo ang puso, pag-ibig. Hindi masamang magmahal, pero sa tamang oras, sa tamang panahon. Minsan naman,
Pagtatrabaho, masama ba ang trabaho? Hindi. Pero ang letter P na Panginoon unahin, napalitan ng pagtatrabaho. Inubos ang oras, araw pa lang sa pagtatrabaho. Minsan naman yung letter P, ang nauna na pera. Diba? Pera in the morning, pera in the afternoon, pera in the evening, yung natutulog, nananaginip pa ng pera. Kaya pagkausap mo pa, by depende yan sa, minsan parang lagi na lumalabas sa kanyang bibig, kailangan lahat na ng pagkakapera. Makita natin yung letter P, may isa marami tayong pinapalit. Panginoon, dapat, pero minsan pera. Masama bang pag-aaral? Hindi rin. Pero minsan, ibinuhos na lahat ng oras panahon sa pag-aaral. Kaya masabi, gumaling sa academic, gumaling sa pag-aaral, pero ang nakalimutan, spiritual. Diba? Kaya maraming tao ngayon, ang gagaling sa spirit, sa physical, sa mga academic. Kaya ang sabi ni, nabubuhay pa yung hardin ng panalangin, si Proseso Marcelo. Pag ikay nagpapaaral ng isang anak at walang Kristo sa puso, matindi yung binitawan niya para ka nagpapaaral ng Diyan. Ito bakit? Bakit naman sabi ko, nung napakinggan ko yung kay Proseso Marcelo, at hinalimbawa niya nga, nakita mo si Saddam Hussein, nakita mo yung ito, mga tao ko matatalino, limang binanggit siya eh. Na sumobra talino, ano nangyari? Diba? Walang Kristo sa puso. Diba? Kaya makita natin anong ginawa nila, naging mga terorista, pagkat walang Kristo sa puso. Kaya napakahalaga, pag tayo naman nasa Panginoon na, huwag namang hati ang ating puso. Kaya di ba, pagka tayo binabautismo sa tubig, habang kayo binabautismo sa tubig, meron isang awitin, no? I have decided to follow Jesus. No turning back. Diba? Wala na itong balikan. Kumbaga sa, kung anong nangyari kay Kristo, kasama ko na, sabi naman ng Galatians 2:20, it's I no longer live, but Christ lives in me. Ako'y kasama ng nabuhay ni Kristo at kasama namatay, ipinako sa krus. Minsan kasama na tayo ipinako sa krus, pero minsan tinatanggal pa natin yung pako at ay bumababa pa. Ayoko na, saan na lang. Hindi. Kailangan pag nagdesisyon ka ngayong Kristiyano ka, hanggang sa muling pagbabalik ka ng Panginoon. At yun ay napakalapit na ng pagbabalik ng Panginoon. Pag nagbasa kayo ng mga sa Facebook, huwag ng Facebook na lang eh, Biblia na lang eh. Talagang itong panahon natin, hindi aksidente, bakit nagkaroon ng COVID? Nakita natin na sample yan eh, nakukontrolin ang ano eh, kukontrolin talaga ang mundo, ang society, religion, kukontrolin ang pera. Ito mo, pera, di ba? Ang paglabas ng pera, ang religion, hindi ka pwedeng bumili pag wala ka ng ganito, quarantine pass, sinasampo na tayo ng quarantine pass eh. Hindi, lalo na ngayon sa Amerika, naglalagay na lang microchips para lahat pwede nang makabili. At ngayon sa kanila, para pag nilagyan ka nun, ang daming gugusto mo. Bakit? Pag kinidnap ka, malalaman kung nasaan ka. Yung sasakyan nga, nilalagyan na rin nila ng mga microchips. Bakit? Pag kinadnap, malalaman kung nasaan. Pati nga aso, pati sapatos, nilalagyan ng mga microchips. Namumonitor nila gano'ng kabilis ang takbo mo, namumonitor ka nila kung nasaan ka. Diba pati nga yung mga hayop, yung sinusuli sa bundok, na meron nakita ng agila, nilagyan ng microchips, namumonitor yung galaw ng agila kung nasaan. Ibig sabihin, kaya talagang sa panong ngayon, huwag nang hati ang ating puso. And then lastly, para mabuo yung salitang victorious, Acts chapter 1 verse 8. Mga gawa, chapter 1 verse 8. Sabi sa verse 8, sabi rito, natin. Acts chapter 1 verse 8. Sabi ng salita ng Diyos, datapot tanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, hanggang sa kahuluyan ng hangganan ng lupa. Ibig sabihin, when the Holy Spirit comes, you will be my witnesses. Ang mga nananagumpay na Kristiyano, sinasama ng Spirit of God. Inan ko ba? At ang hiwala ko, pag sinama ka ng Espiritu ng Diyos, hindi kanyang ililigaw. Hello? Pag Espiritu ng Diyos. Kasi sa mundo ito, maraming Espiritu eh. Ang tanong, kaninong Espiritu yan? At alam ko, naniniwala ko, pag Espiritu ng Diyos, hindi kanyang imamali. Tama ba? Kapag Espiritu ng Diyos, i-guide ka niya sa tama.
Sabi nga ng Biblia, when the Holy Spirit comes, He will guide you into the truth. Sa katotohanan, pero minsan nakakalungkot. Bakit maraming maling katuruan? Kasi nga, anong spirito ang sa kanila yung gumagabay? Diba? Kaya, minsan nakakalungkot na sa panahon natin ngayon, ay maraming naliligaw. Bakit? Minsan nga, churches pa, bakit? Ano bang spirito ang gumagabay sa kanila? Although ngayon, sa nasabi nga nila, huwag na natin pagtalunan yung music. Music lang naman yan. Nila lang. Pero siyempre, malaking bagay yun. Although hindi ka wala ng kaligtasan. Pero siyempre, alam ko pag ginagawa ng banal na espiritu, hindi ka niya igagay sa inyo. Tama ko ba? Mga basic doctrines, mga basic lang yan. Pero huwag natin pagtalunan. Ang importante, alam ko pag sinasama ka ng espiritu ng Diyos, hindi ka niya ibibigay. Nga lang, tiyakin natin, espiritu ba talaga ng Diyos? At madali mo naman makita pag hindi espiritu ng Diyos. Diba? Merong isang churches dati sa Nubaliches, napakaganda talaga. Ang praise and worship nila, napakaganda. Laki ng gawain. Yun nga lang, biglang merong naging guest speaker. O sige, nag-pray na sila, alam nyo, hindi na in the name of Jesus. Angel of the Lord! Bigyan mo siya ng kapayapaan. Yan mo, nagbibigay na ng kapayapaan, Angel of the Lord. Na-divide yung church na yun sa Nubaliches. Bakit? Ang prayer nila, Angel of the Lord. Kaya nung dumating yung pastor nila, ano bang mas matinding presensya? Presensya ng angel o presensya ni Lord? Diba? Nakaki yung church. At yung humiwalay na nagpa-practice ng Angel of the Lord, abay matindi na ang practice nila. Angel of the Lord, ipaglabang mo ko! Angel of the Lord, ipagluto mo ko! Hanggang sa bandang huli, pinakamatindi. Gusto mo rin makausap yung kamag-anak mong namatay. Gumagamit ka ng trans, biglang may binatilo doon. O saan bilang pumugamang, iba-iba na ng boses, hindi na yung sa Panginoon. Tapos halimbawa si mama mo pupunta ng Saudi, yung spirito ng amo, kinakausap. Pagdating dyan ha, huwag mo mamaltratuhin. Pagdating dyan, taasan mo ng sahod ha. Grabe. O ngayon, ang nangyari sa church din na yun. Matindi. Tapos, ano nga, kaya nga, malalaman mo pag espiritu ng Panginoon. It will not cause ng kaguluhan, hindi ito mag-focus ng division. Pero pag ito nag-cause ng division, hindi espiritu ng Diyos yan. Ano po ba? Although minsan, may mga pagkakataon, ang pinagtatalunan, mga doktrina, although parehas pa rin naman sa Panginoon, nga rin minsan, doctrines. Pero yung mga doctrines na yan, parang nga ng akin naging isang pastor, na teacher, sa lahat ng bagay, pairalin mo, pagmamahal. Intindihan, at alam mo natin, pag yan may ginabayan ng banal na espiritu ng Diyos, ang gabay lang tama. Makikita mo na yan sa bunga na. Kung lalago yung gawain, pero minsan may malagong-malago no? Ang gaganda ng ministry, pero makikita mo pa rin talaga yun sa bunga. At sabi naman ng Biblia, hindi lahat na tumawag sa kanyang Panginoon ay maluluto. Pero sabi nga, napakahalaga, ang mga mananagumpay, nandun yung pagsama ng Espiritu ng Diyos. Amen? To be victorious, kumpletuhin natin, vigilant, immovable, trust God, obedience, rooted in God's Word, letter I, intimacy, overcomer, undivided heart, and lastly, spiritual. Tayo manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa hapon nito. Masumpungan mo po kami na mas binibigyan ng pagpapahalaga ng iyong salita upang kami po ay maging rooted and grounded in your Word. Salamat po na masumpungan mo po kami na ang aming relasyon sa iyo ay mas intimate, Panginoon. At salamat po na masumpungan kami ng mga mananagumpay. Forgive us sa hapon ito kung minsan nanidivide ang aming mga puso. Hayaan mo na ang aming puso ay patuloy na undivided, Panginoon. At salamat po, O Diyos. Patuloy kaming samahan ng iyong banal na Espiritu. Lord, we pray, let the Holy Spirit of the living God always guide us, teach us, control us, move in our life, Holy Spirit of the living God. Yes, salamat po. Na kami po, mga banal na kumpay na nakuha, Panginoon. Yes.
Yes, Lord. Hallelujah. Where I can see you face to face. Worship you, Spirit and truth. Salamat sa hapon ito. Patuloy ko pong dinideclare, Panginoon, na ang mga anak mo ay gawin mo mga mana naghuhupay, Panginoon. Salamat po. Ang bawat sa'yo masumpungan sa pagtatagumpay, Panginoon. Sa pagkatalang po namin, kami sinasamahan ng iyong banal na Espiritu. Salamat sa katagumpayan ng iyong mga gawain, Panginoon. Ang gawain dito sa Bronx, and Lord, ang gawain po na patuloy sa Masambong, sa Facebook, sa Fairview, sa Bulacan, na Panginoon muling mabuksan, Panginoon. Salamat po. Ang katagumpayan ay makita sa iyong mga anak, sa mga churches mo, Panginoon. Salamat po sa mga mananampalataya ay masubukan ang pagtatagumpay, Panginoon. Salamat po. Salamat na kami mga victorious Christian, Panginoon. Salamat po. We honor you, Lord. We love you. We praise you, Lord. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Magandang hapon sa bawat. Ano mo sa